Bakit kaya ang estudyanteng ito nakakababa lamang sa school bus ay biglang naglaho? May kinalaman kaya ang kanyang pamilya sa kanyang pagkawala? Tara, alamin natin ang kwento ni Elizabeth Shulf. Si Elizabeth ay namuhay sa tila perpekto at tahimik na bayan ng Lugov na matatagpuan sa Kershaw County, South Carolina. Ang Lugov ay isang rural na komunidad kung saan mabagal ang takbo ng buhay. Si Elizabeth ay isang mabait at maalagang anak. Inaasahan nito na ang kanyang mga taon sa high school ay magiging masaya. Nagsimula ito makipag-date sa isang lalaki na labis na nagbigay ng sigla sa kanyang punto bilang isang teenager. Ang kanyang ina ay si Madeline at ang ama naman ay si Don. Meron siyang mas nakakatandang kapatid ng babae na may pangalang Susie. Ito'y nasa kolehiyo na at meron din siyang batang kapatid na lalaki at ito'y si Donnie. Dahil parehong nagtatrabaho ang mga magulang ng buong araw, sinabi ni Madeline kay Elizabeth at Donnie na tawagan siya kapag sila ay nakarating na ng bahay mula sa paaralan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang Lugov ay uri ng lugar kung saan ang mga magkapitbahay ay magkakakilala at kapag ikaw ay maglalakad pa uwi mula sa paaralan ay makakarinig ka ng mga magalang na pagbati. Gayunpaman, ang mapayapang buhay ni Elizabeth ay biglang magbabago. Noong September 6, 2006, bandang 4:30 ng hapon, naglalakad si Elizabeth pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan. Ito'y pagkababa nila mula sa isang school bus. Hindi katulad ng kanyang karaniwang gawain, hindi siya sinamahan ng kanyang mga kaibigan hanggang sa driveway ng bahay ng araw na iyon. Inalok ng kapatid ng isa sa kanyang mga kaibigan ang kanilang grupo na sumakay. Ngunit tumanggi si Elizabeth dahil sa malapit na siya sa kanilang bahay. Kaya naglakad na lang ito ng mag-isa. Nakikita na niya ang kanyang bahay at naririnig na niya ang mga asong tumatakol nang biglang may nagpakita na isang lalaki mula sa kalsada. Nakasuot siya ng pantalon na camouflage at isang berting damit. Nagpakilala bilang isang pulis ng Kershaw County. Sinabi ng lalaki kay Elizabeth na nakakita siya ng bawal na gamot na tumutubo sa lugar na iyon. Sinabi niya na ang kapatid ni Elizabeth na si Donnie ay nasa pulisya na at kailangan niya itong puntahan upang malutas ang sitwasyon. Nangamba agad si Elizabeth para sa kaligtasan ng kanyang kapatid at pumayag na sumama sa lalaki. Bagaman sumagis sa kanyang isip na parang mali ang kanyang desisyon. Ilang sandali na kumpirma niya ang kanyang mga pangamba nang ikulong siya bigla ng lalaki at nilagyan siya ng collar sa kanyang liig na may aparatong nakabitin dito. Sinabi ng lalaki na ang nakasabit ay sumasabog at ito'y papasabugin kung siya ay magtangka na lumaban o tumakas. Ito ay nagpapatid kay Elizabeth na tunay na siya ay nasa panganib. Nang sumunod na araw, tinawagan ng tiyahin ni Elizabeth na si Lisa ang pamilya Shulf. Umaasang makikita ang kanyang pamangkin sa bahay. Sa kanyang pagkalito, si Donnie ang sumagot. Tinanong niya kung nasaan si Elizabeth dahil dapat ay nakauwi na siya noon. Ngunit sinabi ni Donnie na wala pa siya. Dahil dito tinawagan ni Lisa ang kanyang kapatid na si Madeline upang sabihin na ang kanyang anak ay hindi pa rin umuwi. Balisa at nag-aalala, kaagad na umalis si Madeline sa kanyang trabaho at nakipag-ugnayan sa mga kaibigan ng kanyang anak. Desperadong hanapin ang mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Elizabeth. Tinawagan din niya ang kanyang asawa na si Don at nagsimula silang maghanap sa kanilang tahanan para sa anumang palatandaan na maaring magpaliwanag sa biglang pagkawala ng kanilang anak. Gayunpaman, sa loob ng bahay, ang lahat ay nanatili tahimik. Sa tamang lugar pa rin ang lahat ng gamit na Elizabeth. Nangamba ang magulang sa pinakamalalang pwedeng mangyari. Humingi si Madeline ng tulong sa mga kaibigan at pamilya. Nagsagawa ng isang community effort upang hanapin si Elizabeth. Bandang 5:30 ng hapon, tumawag si Madeline sa mga otoridad upang i-report na nawawala ang kanyang anak. Gayunpaman, sa mga unang yugto ng kanilang investigasyon, iniisip ng pulisya na baka tumakas lang si Elizabeth. Lalo na matapos malaman ang tungkol sa hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ng ina na si Madeline noong umaga na iyon.
Ngunit tinanggi ng mga Shove ang posibilidad na tumakas siya dahil ito ay hindi karaniwan sa kanya. Hindi nila alam ang kanilang anak na si Elizabeth ay dinala malayo mula sa kanilang tahanan. Ang lalaking nag-aresto sa kanya ay nagtanong ng mga hindi naaangkop na tanong tungkol sa kanyang mga personal na buhay. Kasama na dito ay kung siya ay may cellphone at kung may karanasan na ba siya sa pakikipagtalik. Umaasa pa rin na ito ay bahagi lamang ng isang investigasyon. Nagtanong si Elizabeth tungkol sa pulis at ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ang lalaki ay tumugod lamang at naniniwala siyang sapat na matalino si Elizabeth upang maunawaan kung ano ang tunay na nangyayari dahil hindi ito nagpapakita ng kanyang mga takot. Naglakad sila sa makapal na kagubatan at sa putik habang umiiyak si Elizabeth sa takot. Ito ay isang taktika na ginamit ng lalaki upang itago ang kanilang mga amoy. Pinaikot-ikot siya nito para malito siya at pagkatapos ay huminto sila sa gitna ng kagubatan. Tinanggal niya ang posas at backpack. Iniisip ni Elizabeth na dito na siya papaslangin. Sa halip, ipinakita ng lalaki ang isang daanan na nakatago sa ilalim ng mga dahon. Dinala niya si Elizabeth sa ilalim ng lupa. Ito ay isang hinukay na bunker sa ibaba ng lihim na daanan. Ito ay binuo gamit ang mga stick at kahoy. Ang bunker ay naglalaman ng mga armas, mga kadena at mga tasers. Nagpapakita na ang lalaki ay mukhang handa kung sakaling ang babae ay tatakas. Sa kalunos-lunos na pangyayari, lumala ang bangungot ni Elizabeth na ang lalaki ay may gagawin sa kanya at hindi niya ito inaasahan. Pagdating nito, itinali siya sa kama at ginawa na nga ang mga gusto nito. Ngayon ay bihag na siya ng lalaki na umaresto sa kanya. Kinabukasan noong September 7, si Chief Investigator David Tomley ang namahala sa kaso. Sa kanyang unang pagsusuri ay nagbungkahi ito na ang kaso ay hindi lamang isang simpleng paglalayas. Dahil dito, nagsimula ang mga otoridad ng isang komprehensibong pagsisiyasat upang mahanap si Elizabeth. Ang kasama sa paghahanap ay madami na, kasama na ang mga aso, mga lalaking nakasakay sa kabayo, air patrols at mga ATVs. Nagpalabas sa mga lokal na channel ng balita ng mga larawan ni Elizabeth at nakiisa ang mga voluntaryo sa mga paghahanap. Nagpamigay ng mga flyers at sumuyod sa mga lugar. Nagkaisa ang komunidad na may pag-asang makikita ang nawawalang teenager. Hinati-hati na pulisya ang lugar sa mga grid. Nililinis ang bawat lokasyon bago lumipat sa susunod. Sinikap nila na sundan ang bawat lead at maging mga kaibigan at kasintahan ni Elizabeth ay dumaan sa matinding interogasyon. Sa kabila ng sama-samang pagsisikap at pakikiisa ng komunidad, wala pa rin natagpuan na anumang tanda ng kinaroroonan ni Elizabeth sa unang araw ng paghahanap. Ang kawalan ng progress ay nagpabigat ng pakiramdam sa kanyang pamilya. Sa loob ng nakakatakot na paligid ng bunker, inilagay ng mandurukot si Elizabeth na nakabaluktot at nagdurusa. Pinilit niya itong panoorin ng balita tungkol sa kanyang pagkawala. Pinakakain siya habang pinapanood ang umiiyak at nakikiusap na ina at ang desperadong mga paghahanap ng komunidad para matagpuan siya. Sa ikalawang araw ng paghahanap, sumali ang mga voluntaryo mula sa mga kalapit na lugar para hanapin si Elizabeth. Sa kasamaang palad, ito ay hindi pa rin sapat. Noong September 9, narinig ni Elizabeth at ang lalaki ang tunog ng mga helicopter at ang mga papalapit na yapak habang ang mga naghahanap ay patungo sa kanilang lokasyon. Ito sana ang budyat ng pag-asa para kay Elizabeth, ngunit binantaan siya ng lalaki na papaputukan siya nito ng armas kung siya ay magtatangkang sumigaw. Dahil dito lumagpas sa mga naghahanap at ang munting pag-asa ni Elizabeth. Sa sandaling ito napagtanto niya na siya lang ang kaya makapagligtas ng kanyang sarili. Lumipas ang 4 na araw at wala pa rin natatagpuan anumang tanda na kinaroroonan ni Elizabeth. Ang mga Shove ay nagtiis at nagdadalamhati araw-araw. Lalo na ang ina na si Madeline na patuloy na umiiyak at nakatingin sa kagubatan. Nagbalik tanaw ang ina sa mga kaganapan noong araw na nawala si Elizabeth. Noong umagang iyon, naihatid niya ang kanyang anak sa bus stop,
nakalimutan ni Elizabeth ang kanyang mascara at gusto pang bumalik sa bahay. Ngunit hindi pinayagan ni Madeline at ang resulta nito ay nagsimula silang mag-away. Ang idea na maaring ito na pala ang huli nilang pag-uusap ng kanyang anak ay bumabagabag sa kanya araw-araw. Gayunpaman, sa gitna ng nakakatakot na pangyayari, kumapit ang mga Shove sa Pag-asa. Naniniwala silang isang araw matatagpuan si Elizabeth. Ibinahagi ng punong investigador na si Tom Lee ang paniniwalang ito at patuloy na hinanap ang dalaga. Nagsagawa pa siya ng sariling paghahanap, umuwi ng 4 a.m. at pumunta sa simbahan upang manalangin na muling magkasama-sama ang pamilya ni Elizabeth. Samantala, tuwing nakahiga si Elizabeth sa tabi ng lalaki ay nag-iisip ito kung ano ang maaari niyang gawin upang makatakas. Di nang tagal, sa isang mapanganib na gabi, siya ay nagkalakas ng loob na gawin ang isang bagay. Habang natutulog ang lalaki, maingat itong gumapang sa ibabaw nito at inabot ang bag na naglalaman ng armas. Ito ay isang posibleng panganib para sa kanya dahil ang tunog ng pagbukas ng bag ay maaring gumising sa lalaki. Gayunpaman, dahil sa determinasyon, nagawa ni Elizabeth na ito ay buksan ng dahan-dahan. Itinutok ni Elizabeth ang armas sa lalaki at kinalabit ang gatilyo. Ngunit napatunayan niya na may mga nakabara dito nang hindi siya makarinig na putok. Ipinalik niya ang armas sa pwesto nito at umiyak na lamang. Muli ang tanging pag-asa niya ay naglaho. Ngunit dahil sa puno ng pag-asa si Elizabeth ay dumiskarte ulit siya. Ito ay nagpasid at nakita niya na ang lalaki ay nagiging madaldal kapag siya ay nakikipag-usap. Nagpanggap si Elizabeth na mahal niya ito at lagi siyang sumusunod. Tinawag pa siyang baby bilang tugon sa pagmamahal nito. Nakatulong ito at kalaunan ay tinanggal ng lalaki ang bakal sa kanyang liig na nagpapakita ng pagtitiwala na nakuha niya sa kanyang diskarte. Noong September 13, habang humubupa na ang mga paghahanap, nilabas siya ng lalaki para maglakad-lakad. Ipinapakita ang mga patibong na kanyang itinayo sa paligid nila upang pigilan ang mga manghihimasok. Sa panahong ito, hindi alam ng lalaki na ang kanyang bihag ay iniisa-isa na tanggalin ang kanyang sariling buhok at kinakalat ito ang mga hibla sa paligid. Umaasa si Elizabeth na masusundan ng mga aso ang kanyang amoy. Habang ginagawa ito, napansin ni Elizabeth na nagting-text ang lalaki sa kanyang kasintahan. Dito nagkaroon siya ng idea. Noong gabi iyon, habang nakitulog ang lalaki, muling gumapang siya sa ibabaw nito. Kinuha niya ang cellphone mula sa bag ng lalaki at gumawa ng mensahe sa kanyang ina. Inilarawan niya ang kanyang pagkakulong sa ilalim ng lupa at kung saan sila sa kagubatan. Binalaan din niya ito tungkol sa mga sumasabog na bagay na inilagay ng lalaki. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang ipadala ang mensahe, ang signal ay masyadong mahina para ito'y masend. Nagbabakasakali siyang umakyat sa hagdan. Iniunat ang kanyang braso sa gilid ng nakalak na hatch para makakuha ng sapat na signal. Nananalangin ito, natulog pa rin ang dumuhot sa kanya. Ilang beses niyang sinubukang magpadala ng text message, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabibigo siya. Dahil sa pagkadismaya, umatras si Elizabeth sa bunker at binura ang mga mensahe upang hindi makita ng nanbihag sa kanya. Dito binalik niya muli ang cellphone. Ang hindi niya alam, ang kanyang ina ay nasa panahon ng paghahanda para sa isang vigil sa State Capitol. At ito'y nakatanggap ng isang hindi inaasahang text. Ang natanggap ng text message ay mula sa isang hindi kilalang numero na nagpapakilala na siya raw ay si Elizabeth. Ang nagpadala ng mensahe ay nagpakilala bilang Lizzie at ito ay nagpakumbinsi sa pamilya na si Elizabeth na ito. Dahil ang pangalang ito ay ginagamit lamang para kay Elizabeth sa loob ng kanilang tahanan. Ang mensaheng ito ay nagbigay ng isang bagong pag-asa na si Elizabeth ay buhay at meron na silang lead na susundan. Ang Charming Hill na lokasyon na binanggit ni Elizabeth sa text ay 1 milya lamang ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang parehong kagubatan na madalas tinitingnan ni Madeline. Sa ganitong paraan, kaagad niyang binahagi ang text sa pulisya. Ang mga otoridad ay agad na kumilos. Tinrace ang may-ari ng cellphone at ang lokasyon kung saan nagmula ang text. Nagsikap silang hingin ang tulong mula sa United States Marshal Service.
Isang sistema na may kakayahan na mahanap ang pinagmulan ng isang text at sila ay naghahabol ng oras. Sa parehong oras na iyon, ang mga investigador ay pumunta sa Charm Hill na may pag-asa na makita si Elizabeth. Gayunpaman, ang paglalarawan ni Elizabeth sa butas sa lupa ay malabo, kaya sa unang paghahanap ay wala silang nakita. Sa ikawalong araw, natukoy ng mga otoridad ang may-ari ng cellphone. Ang cellphone ay pag-aari ni Vincent Filiao, 36 years old, isang residente ng Lugov. Hindi pamilyar ang investigador na si Tom Lee kay Filiao bago ang kaso ni Elizabeth. Dali-dali silang pumunta sa tahanan ni Filiao kung saan nakaharap nila ang kanyang girlfriend na hindi nagpakita ng kooperasyon, malamang na pinapangunahan ng takot para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa maraming pagtangka ng mga otoridad na bumisita sa kanyang tahanan, hindi pa rin nila natagpuan si Filiao. Dito nag-alala na ang mga otoridad. Gayunpaman dahil sa idea na ang lalaki ay maaring kinuha si Elizabeth at tinago sa isang butas na lupa, ay sinuri nila ang paligid ng tahanan at ilang saglit sa wakas ay natagpuan ang isang hinukay na butas sa loob ng kanyang mobile house. Ito ang kanyang pinagtataguan at nang lumapit ang mga otoridad, nagawa niyang magtago sa pamamagitan ng pagtulak ng kama sa maliit na pasukan. Kaya sa huling ay hindi pa rin nahanap si Elizabeth. Napagpasyahan ng pulisya na ilabas ang text message mula kay Elizabeth sa media na nagpapangalan kay Vincent Filiao bilang pangunahing suspect sa pagdukot kay Elizabeth. Sinasabi ng mga pulisya na natanggap ng ina ng nawawalang dalaga na si Elizabeth Shaw ang isang text message mula sa kanyang anak. Naniniwala ang mga otoridad na ang babae ay tinukot. Hinahanap nila ang lalaking ito, si Vincent Filiao, kaugnay ng kanyang pagkawala. Dahil hindi sila nasabihan tungkol dito, nagulat ang mga magulang ni Elizabeth sa balita. Nangamba sila na ang balita ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ni Elizabeth. Alam ng mga otoridad ang panganib na ito, ngunit binigyang pansin din nila ang potensyal na reaksyon ni Filiao sa paniniwalang ito ay isang duwag. Naniniwala sila na walang panganib ang suspect na gawing pamamaslang ang pagdukot niya. Sa halip tatakbo siya, agad na sumiklab ang takot ni Filiao nang marinig niya ang tunog ng mga helicopter na nagtulak sa kanya na panoorin ang balita. Habang iniulat ng media ang text na natanggap ni Madeline, ang balitang ito ay nagpagulat kay Elizabeth. Isa pala sa kanyang mga mensahe ay umabot sa kanyang ina. Ang lidhawa na ito ay agad na napigilan nang harapin siya ni Filiao, na nagtatanong kung siya nga ba ang nagpadala ng text. Takot na baka paslangin siya, hindi na makapagsalita si Elizabeth at paulit-ulit na sinasabi na mahal niya ang lalaki at hindi niya daw ito lolokohin. Sa sobrang galit, sumigaw si Filiao. Iniwan si Elizabeth na natatakot, ngunit sa kanyang pagtataka, nalaman niya ang lalaki ay natatakot din gaya niya. Humingi pa ito ng payo sa kanya kung ano ang gagawin. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon at iminungkahi sa kanya na ang pag-alis ang pinakaligtas na hakbang na dapat gawin. Sa pagkukunwari na nag-aalala para sa kaligtasan ng lalaki, binigyan din niya na ang pulisya ay malapit na at ipinahayag na ayaw niyang makita siya sa bilangguan. Pinangako niya na kung makakatakas siya, siya mismo ang maghahanap sa kanya at muli silang magkakasama. Sa ganitong paraan, nalilito at natatarantang tumakas si Filiao. Sa wakas, naiwang mag-isa si Elizabeth sa bunker. Pero natatakot siyang baka si Filiao ay nasa paligid lamang kaya naisip niyang tumakas kinaumagahan. Nang magising siya, agad siya umakyat sa hagdanan at nakita ang liwanag ng araw sa unang pagkakataon sa mga nagdaang araw. Natatakot sa posibleng mga patibong sa paligid. Nagpasya siyang sumigaw ng tulong sa halip na agad na tumakbo. Sa kabutihang palad, ang investigador na si Tom Lee ay naghahanap sa kalapit na kakauyan at narinig ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong. Sabi niya, naalala ko na, iniisip ko. Diyos ko, sana ito na siya. Sana siya na. Sana ay okay siya. Ang mga opisyal ay nagmadali sa lugar kung saan nila narinig ang boses
Maingat na naglakad patungo dito pang iwasan ng mga patibo na sinabi ni Elizabeth sa kanyang text message. Sabi ni Tony, naalala ko lang na naglalakad kami sa kagubatan at nakita ko si Elizabeth sa bukana ng bunker. Kaya lumapit ako sa kanya at niyakap siya at nilabas namin siya mula roon. Sinuri ng search team ang bunker at tiniyak na wala na itong anumang panganib. Ang kanilang natagpuan ay isang madilim at maruming bunker na may masamang amoy. Sa wakas, malaya na si Elizabeth. Dinala siya ng mga otoridad sa ospital. Senyales na tapos na ang kanyang nakakatakot na karanasan at magsisimula ng magpagaling. Sabi ni Elizabeth na makita ko ang labas at nalaman ko kailangan kong pumunta sa ospital, naisip ko na magiging maayos na ako. Sa kabilang banda, nakita na ni Madeline ang kotse ni Chief Investigator Tony na lumalapit. Lumabas itong may ngiti at lumuluha. Sa sandaling iyon, alam na ni Madeline na natagpuan ang kanyang anak. Dali-dali siyang pumunta sa ospital kung saan naroon ang kanyang anak at sila ay nagkita. Agad na nagtanong si Elizabeth kung nasaan ang kanyang kapatid sa takot sa kanyang kaligtasan. Agad namang sumagot ang ina na ang lahat ay maayos na. Si Philyaw ay patuloy na tumatakas at nangangamba si Elizabeth na balikan ang kanyang pamilya. Baka makita niya ito sa kanilang tahanan, kaya nagpasya silang magpalipas ng gabi sa bahay ng kanyang lola. Doon ang kanilang mga kamag-anak ay lubos na masaya at siya ay nasa bahay na. Bawat isa sa kanila ay niyakap siya at nagtanong kung kamusta siya. Si Elizabeth ay masaya na napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit siya ay nais lamang na magpahinga. Samantala, inilabas ng media ang mga larawan ni Philyaw. Umaasa na magdudulot ito ng mga impormasyon na maaring humantong sa kanyang pagkakaaresto. Ilang oras pagkatapos, natagpuan nila ang suspect matapos ang ulat mula sa isang babae na nakilala siya mula sa balita. Sinubukan niyang nakawin ang kanyang kotse, ngunit tumakbo siya nang sabihin niya kilala niya ito. Agad namang tumawag ang babae at mabilis ang tugon ng mga otoridad. Hindi nagtagal matapos na umuwi ni Elizabeth ay naaresto na din si Philyaw. Bagaman tinanggi ng lalaki ang anumang kasalanan, sinabi niyang biktima siya at pinanindigan niyang mananaig ang katotohanan. Sabi pa ni Philyaw, parang bakasyon ito para kay Elizabeth. Ibig ko sabihin, nag-i-enjoy kami. Wala nang eskwela para sa kanya. Alam mo yun, nag-chill lang. Sa panahon ng investigasyon, natuklasan na kasabwat ang ina at kasintahan ni Philyaw na nagbibigay sa kanya ng pagkain, inumin at iba pang kailangan sa panahon ng 10 araw ng paghahanap kay Elizabeth. Maingat nilang iniiwan ang mga supply sa trunk ng isang kotse na inabandona malapit sa bunker. Matapos ang pag-aresto kay Philyaw, pareho ang kanyang ina at kasintahan ay dinakip. Natuklasan din ng pulisya na pinagsamantalahan ni Philyaw ang anak ng kanyang kasintahan at pinagbantaan na papaslangin kung magsasalita siya. Sa kabila ng 10 nakakatakot na araw sa loob ng bunker, handa si Elizabeth na harapin si Philyaw. Ang kanyang taming hangad ay makita siyang nakakulong upang maiwasan ang pagdulot ng pinsala sa iba pang mga babae. Dito agad na umamin si Vincent Philyaw na nagkasala sa lahat ng mga panatang bago mag-umpisa ang kanyang paglilitis, kahit na sinabi niyang siya ang biktima sa kwentong ito. Noong September 19, 2007, hinatulan siya ng 421 years sa bilangguan. Hinaharap niya ang 17 na iba't ibang akusasyon, kabilang na ang pagduhot at 10 bihang na masamang gawain. Isa para sa bawat araw na pinagdaanan ni Elizabeth. Ang hatol ay walang posibilidad ng parol. Ito'y nagtitiyak na gugugulin ni Philyaw ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng selda. Noong May 3, 2021, natagpuan si Vincent Philyaw na wala ng buhay sa kanyang kama. Ito'y sa McCormick Correctional Facility sa South Carolina, kung saan siya nawala ng hininga sa edad ng 51 years old. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ay nanatiling hindi malinaw. Matapos ang 10 araw na bangungo, buong tapang na nilabanan ni Elizabeth Shove ang PTSD, depression at pagkabalisa sa loob ng maraming taon. Sabi niya, pagkatapos ng mga araw na iyon, tiyak na hindi ako ang dating bata.
Sa kabila ng mga hamon, ako ay nagtiyaga at nagpatuloy sa aking buhay. Maraming tao ang nag-abot sa akin at nagbahagi ng kanilang mga personal na kwento. Ngayon si Elizabeth ay nagtatrabaho bilang isang dental assistant sa Case, South Carolina, kung saan siya ngayon ay nasa kanyang 30s at isang proud na ina. May plano siyang bumalik sa paaralan at maging isang dental hygienist. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin niyang itinatayo ang kanyang nasirang buhay at binabawi ang mga ninakaw na sandali sa loob ng bunker at sa kamay ng isang mapagsamatalang lalaki. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!